Ayan, so, hello. Hello. Ayan, so, kamusta kayo guys? Ayan, okay lang naman ako. So, nawa, okay lang din kayo. Ayan, tapos na. Joke lang. Ayan, so, pasensya nyo na yung boses ko. Medyo, mahina lang din, tsaka, medyo hindi maganda. Ayan, gabi na rin kasi, tsaka, medyo sinisipon ako. So, ayan, so tayo po yung nasa gawain na ng pagbabahagi ng salita ng Lord. So, ready na tayo makapakinig ng kanyang salita. And, ano man yung mga distraction or yung gawatan ka ng kaaway na maaring manggulo sa atin. And, pag-pray natin na hindi ito magtagumpay. Ayan. Kahit video lang ito guys. Kahit video lang ito. Ayan, word pa rin ng Lord yung pinag-aaralan natin. Hindi to chismis. Hindi to chismis. Hindi to kwento ni David. And hindi ganun yun. Kailangan syempre focus tayo. Syempre tayo rin magbe-benefit na ito. Tsaka para sa atin to. And ito yung kailangan natin eh. And maaari natin ito ma-apply sa araw-araw natin. Diba? So, sige, ang dami kong sinabi. Ready naman na kayo makinig. So, kunin na natin ating mga Bible. Yan. Samahan nyo ako makapagbukas sa... Samahan nyo ako basahin yung sinasabi dito sa Hebrew 13 verse 15. Yan. So, nandiyan na kayo. So, sige, basahin natin. Sabi dito, ito wala pala ako. Ito ang sacrifice natin. Lagi tayong mag-offer ng papuri sa Diyos sa pangalan ni Jesus na kinikilala nating Panginoon. Ayan. So, ayan, yung version kasi nagamit ko dito yung ang Bible o yung Pinoy version. So, ayun, yun yung sabi doon na sabi doon, di ba, na ito ang sacrifice natin. Lagi tayong mag-offer ng papuri sa Diyos sa pangalan ni Jesus na anak na kinikilala nating Panginoon. So, ayan. Tapos na, joke lang. Ayan. So, sige, minsan pa tayo po'y manalangin. Ating ipagkatiwala sa Lord lahat ng pag-aaralan natin sa gabing ito. Sige po, tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos na banal, makapangyarihan at mabuti. Tunay nga Panginoon na nagpapasalamat po kami sa oras nito na minsan pa kami po inyong binagyan ng pagkakataon na pagbulay-bulayan Lord God ang iyong mga salita. And I pray O God na patuloy niyo po kaming samahan, gabayan. Patuloy Panginoon yung kaunawaan, yung presensya mo Lord God. Patuloy po naming maranasan Lord God katalinuhan, kaalaman at pangunawa Panginoon. Patuloy po namin taglayin sa gabing ito. Kayo na naman yung mga mensahe na nais mo pong maunawaan namin, nais mong matutunan namin. Ito po'y tumimo sa aming puso't isipan. Patuloy Panginoon na lumago. Kaya Panginoon sa pinagkakatiwala lahat. And maging sa akin Panginoon, patuloy niyo pa akong itago sa inyong banal na likuran. At patuloy Panginoon na kayo ang siyang malayang mangusap sa amin. Tanging mga mensahe mo lamang lahat na lalabas Panginoon sa aking mga labi Panginoon. Maraming salamat po sa iyo lang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan. So, ayan. So, ayan. So, kukuha tayo ng title dun sa pinakataas. Yan. Angat lang tayo. Yan. So, sa chapter 13, yan, may nakalagay kasi doon dito. And parang sa inyo rin, siguro may nakalagay din. Pero di ko alam kung magkakaiba tayo. Pero nakalagay dito, paano mapapasaya ang Diyos? Ayan. So, ang kulit lang kasi nung nagde-devotion ako nung mga netong araw. Patungkol siya sa pagsamba. Ayan. And isa to sa mga nalagay. At siyempre, nakit lang tayo ng kaunti. So, nakita ko yung title doon, paano mapapasaya ang Diyos? So, kung ikaw ang tatanungin, paano mo ba napapasaya ang Diyos? Ayan. Napapasaya ba natin ang Diyos? Ayan. So, kung ano na lang natin,
naranasan, tanong muna natin sa sarili natin. Or, sige, kayo na makakasagot. For sure naman, naranasan na natin magpapasaya. Naranasan na natin magpasaya ng iba. Joke lang. Kunyari, yung mga ibang tao, yan, yung classmate mo, yung nanay mo, tatay mo, naantay niyo yung crush, no? Hindi, walang, hindi, joke lang. Sige, halimbawa na natin yun. Diba? Basta, kahit ibang tao. Diba? Kapag natulungan mo siya, ayan, ginawa mo yung assignment niya, maraming iba. Diba? Minsan nagbibigay tayo ng saya, kahit sa mga jokes, or basta, gets nyo yun. Diba? Yung word na saya. Ayan. Napapadama ba natin yun sa iba? And, ayun. Diba? Kahit sa simpleng bagay. Ayan. Napapasaya natin yung taong yun. And, lalo na kung gustong-gusto natin yung taong yun na makita lang siyang masaya. Siyempre, ano man yung mga ginagawa or mga gawain na hindi sa tingin mo magbibigay sa kanya ng saya. Siyempre, ano gagawin mo? Iniiwasan mo, hindi mo ginagawa. Diba? Bagos, hindi mo pinapakita sa kanya. Ayan. Para lang makita mo lang siyang masaya lagi. Parang ayaw mo yung maging dahilan ka ng kalungkutan ng taong yan. Yan. So, kasi nga gusto mo lang siya makita maging masaya. Ayan. So, kung babalikan natin yung tanong na napapasaya ba natin ang Diyos? Ayan. So, dun iikot yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Yan. So, kung may hindi kung may time. Mali. Yan, mali yung word na yan. Na kung may time tayo. Ganyan. Yan. So, paglaanan natin ng oras, nabasahin natin yung buong chapter 13 ng Hebrew. Yan. Para, ayan, mabalikan natin or maunawaan talaga natin yung mga sinasabi doon. Yan. Kasi hindi na natin tatalakayin pa lahat. Yan. Kumuha lang ako ng isang verse. Yung Hebrew 13:15. Yan. So, ito ang sacrifice natin. Lagi tayong mag-offer ng papuri sa Diyos sa pangalan ni Jesus na kinikilala nating Panginoon. Yan. So, meron akong ilang points pa to. So, yan. Meron tayong 5 points. 5 points. Yan. So, saglit lang natin to. Yan. So, yan. So, may nakalagay dito. Nilagay ako dito. Sabi, sorry. Bakit hindi ba masaya ang Diyos? Yan. Kasi kung nakalagay doon na napapasaya ba natin ang Diyos? Bakit malungkot ba si Lord? Bakit ano ba siya? Sad boy. Ay, joke lang Lord. Ayan. Bakit hindi ba siya masaya sa langit? Yan. Yan. Masaya ang Lord. Yan. Yun lang lagi natin sa isip. Masaya siya. Pero ayaw niya na nakikita niya tayong malayo sa kanya. Ayaw niyang nakikita tayong gumagawa ng kasalanan o yung malayo sa kalooban niya, yung mga nagsasarili ng desisyon, hindi dumidepende sa Panginoon. Ayaw niya yan. And syempre, kahit sino namang magulang, kahit nga dito sa mundo, di ba? Yan, nanay mo, pag nakita ka niyang pasaway ka, or yung tatay mo, nakita niyang iba yung ginagawa mo, hindi pasok dun sa nais nila na lakaran mo, ay syempre malulungkot yan. Diba, anak na yan. Iba yung ginagawa yan. Syempre alam niya yung kakabuti mo. So maihahanin tulad din natin sa Lord yun. Hindi naman masaya si Lord na nakikita kang nagkakasala. Hindi naman siya masaya na nakikita kanyang kung ano nang ginagawa mo dyan na hindi ayon sa kalooban niya, di ba? So, ayun. So, number 1 natin, ayan, may ano pala dito nung sa Genesis 6 verse 5 to 6. Ayan, parang ano lang natin na hindi natutuwa ang Lord kapag malayo tayo sa kanya, kapag iba-iba yung mga ginagawa natin. Yan, pamilyar naman kayo dun, di ba? Kay Edan at Eva. Yan. Wait lang. So, sabi dito, ayan, sa pinakatatod, ang kasamaan ng tao. Sabi dito sa 6, nagsisi siya na create niya
pa sila ang ano, nagsisi siya na create niya pa sila. Ang sakit nun para sa kanya. Ayan, ang kulit naman ng version na to. Ayan. So, yung Lord, yung Diyos yung tinutukoy doon, nagsisi siya. Nung create niya pa yung tao. At kasi ang sama-sama na ng tao. Iba-iba yung mga pinagkagagawa. Ayan. So, makikita natin doon na ayan, si Lord parang, ayun, nakaramdam or parang ayaw niya na makita tayong malayo sa kanya or yun, far away. Ayan, malayo sa kanya. So, yun, 5 points lang tayo sa number 1 na natin. Ayan, saglit na lang to. Ayan. Napapasaya ba natin ng Diyos? So, ilan lang to sa mga pwedeng, or hindi naman pwede. Ilan to sa mga bagay na pwede, pumapasok talagang pwede. Ayan, pwede natin gawin. Ayan. Or mga nagpapakita na para mapasaya natin, may mapapadama or mapapakita sa Panginoon. Una is, mahalin natin ang Diyos. Yan, mahalin natin ang Diyos, hindi sa salita. Hindi lang sa salita. Hindi lang sa sulat. Yan, minsan kasi may naglalagay pa ng I love you, Lord. Hindi lang sa kanta. Minsan kasi kumakanta pa. Yan. Sa halip, sa gawa. Diba? So, sa pagmamahal natin sa Panginoon, nabibigyan natin ng kasiyahan ng Lord. Siyempre, isipin mo ba naman, anak ka niya. Ano mararamdaman ng magulang kapag nakikita niyang mahal siya ng anak niya? Siyempre, masaya. Di ba? Dahil yung nais niya ng magulang na kahit tamad ka, joke lang, kahit wala minsan naiaambag sa bahay, kita ka lang na mahal mo yung mga magulang mo, ginagalang mo, sinusunod mo, di ba? Mabibigyan mo ng kasiyahan yung nanay mo, higit kung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Di ba, napakaraming way ng pagpapakita ng love sa Lord, ng pagrespeto. Yan. So, sa oras na ito, yan, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos sa gabing ito, pagdalo na sa mga gawain, sa mga youth service, pakikinig ng mga mensahe, yan, pagpupuri, yan, pagkapakita na yun ng pagmamahal natin sa Lord. Yan, pagkabasa ng kanyang mga salita, pakikipag-usap, diba? Or by prayer, yan. Yun. Siyempre, hindi ba naman mapapadama yung pagmamahal mo sa isang tao or sa Diyos kung hindi mo ito kinakausap. So, payag ka nun. Sabihin niya, mahal ka niya pero di mo naman siya kinakausap. Diba? Ano yun? Scammer. Scammer yun. Ayan. So, syempre, kailangan din sa pagkapakita natin pagmamahal, sa pagkapakita ng pagmamahal natin sa Lord, nakikipag-usap tayo. So, number 2 natin, mahalin natin ang kapwa. Yan. Manggagawa man yan or hindi, mahalin po natin yan. Yan. Kuya, ano yun unbeliever yun Baka ma-impluwensyahan pa ako nun. Yan, diba? Yung mga kasabihan, yung mga, ang tawag nun, yung parang, makisama ka pero wag kang makisama. Or, makisama ka pero wag kang makiayon. Ayan. Diba? So, sabi nga sa Hebrew 13, verse 1 to 3, sabi dito, huwag kayong tumigil sa pagmamahalan bilang magkakapatid kay Christ. Make sure na i-welcome nyo sa bahay nyo ang ibang tao. May mga gumagawa niyan at di nila alam ang hell na pala yung wini-welcome nila. Maging concerned kayo sa mga nasa kulungan na parang kasama din kayong nakakulong. Damayan nyo yung mga naghihirap na parang nahihirapan din kayo gaya nila. Ayan. Ganda no? Diba? Na mahalin natin yung kapwa natin. Ayan. I-welcome natin sa bahay natin. Ayan. Baka naman papuntahin nyo kami sa bahay nyo. Ayan. I-welcome natin yung bawat isa. Ayan. Kung may pangangailangan man yan, or sa school, sa work,
Pag may pera. Joke lang. Hindi, pag pera, pwede naman. Basta 5 lang. Hindi, ano. Basta, magtulungan tayo. Yan. Dahil yun yung gusto ng Lord na makita sa atin. Nagmamahalan tayo, nagtutulungan. Especially kung tayo magkakapatid kay Christ. Sabi dun. Di ba? Na magtulungan tayo. Magmahalan tayo. Yan. Kung ano man yung nakikita mong pangangailangan ng kapatid mo sa pananampalataya or hindi, yan, tulungan mo. Tulungan natin. Yan, hindi dahil lamang inutos ng Lord or sinasabi ng salita ng Diyos, pero gawin natin ng buong puso. Yan. So, di ba nga, parang may naalala ko, sabi sa Word of God, na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo rin sa ating Panginoon. So, ayun. Hindi lang yun pagpapakita ng pagsunod natin. Yan, pagpapakita yun ng pagmamahal sa kapwa mo at sa ating Diyos. Yan. So, number 3, pagiging kontento. Yan. So, dun lang umikot yung ano natin. Sa chapter 13, sabi dito pagiging kontento. Bakit napasok naman yung pagiging kontento dito? So, sabi dito sa 5-6, huwag kayong magmukhang pera at makontento kayo sa kung anong meron kayo. Kasi sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya malakas ang loob nilang sabihin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Ayan. So, yung familiar sa atin doon, di ba? Yung sabi doon, anong magagawa sa akin ng tao. Ayan. Totoo naman yun na kapag ang Lord na dyan sa tabi mo. Naman yung mga kasamaan ng mundo. Ayan. Ano yan? Shhh. Parang ano, fade away. Wow. Wala silang magagawa. Ayan. Totoo yun. Ayan. Kapag si Lord talaga yung kasama natin, yung mga kaaway nga, makapangyarihan na rin yan eh. Diba? Walang magagawa yan. Ayan. So, bakit nga ba napasok yung pagiging kontento? Yung pagiging, yung pagiging Diyos-Diyosan kasi, hindi lang, di ba, alam natin, hindi lang about sa rebulto, na luluhod ka doon, mananalangin ka. Hindi lang yun. Yan, maaring yung mga kinabibilangan nating mga trabaho, school, or yung mga gadgets, ayan. Mga bagay na pinagkakaabahalan, pinaggagawa natin, or yung pinagkakabisihan natin na nagiging dahilan yun para isantabi natin yung gawain ng Lord, isantabi natin yung pananalangin, pagbabasa ng Bible, at marami pang iba. Ayan. Yun yung mga maaaring maging Diyos-Diyosan na rin. So, ayan. Kaya, huwag tayong magmukhang ganun. Mukhang pera, mukhang cellphone, mukhang trabaho, mukhang school. Ayan. Sa halip, lagi nating tatandaan na yung priority natin ay yung unahin yung kaharian ng Diyos. Matthew 6:33. Diba? And ano man yung mga pangangailangan doon? Ano man yung mga, unahin ko pa ba yung Lord na yan? Mas may pangangailangan niya ako doon eh. Yan. Lagi nating babalikan yung sinasabi doon na ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Yan. Sabi doon sa 6, di ba? Kaya malakas ang loob nating sabihin. Ayun, yung Panginoon ang tumutulong sa iyo. Yan dyan sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo. Yan. Sa akin, yan. Tumutulong sa ating lahat. Yan, ang Lord. Yan. Kaya, hindi dapat tayo matakot o mangamba. Yan. So, number 4, sundin ang mga leaders. Yan. Napasok naman na yung sundin ng mga leaders. Yan. So, saan na tayo napupunta? Yan. So, ang kulit, no? Kasi napag-aralan din natin to nung last Sunday. So, sabi dito, sundin ang mga leaders. Hebrew 13:17. So, sabi dito, sundin nyo ang mga leaders nyo at gawin nyo ang mga utos nila. Hindi sila tumitigil sa pag-aalaga sa inyo kasi mananagot sila sa Diyos sa mga ginagawa nila. Pag sinunod nyo sila, masaya nilang gagawin ang trabaho nila. Pero kung hindi gagawin nila yung nang mabigat ang loob at hindi yun nakakatulong sa inyo. Ayan. So,
Ayan, syempre, di ba nga, gaya ng mga tinalakay nung Sunday, nung nakarang Sunday, hindi, yung pagsunod natin sa mga leaders, ayan, para sa atin yun eh. Bakit? Kasi parang sila yung naging instrumento ng Lord para gabayan tayo, ayan, para ilid tayo. Ano ba yung mga pinapagawa nun? Di ba, make disciple, ayan. Although, hindi, pinapagawa ng Lord sa atin. Lahat yun. Ayan, parang sila lang nagiging way. Ayan. Para, ayan, sabihin sa atin, paalala sa atin. Ayan. Diba? Magbasa ng Bible, ayan, ginagay tayo lumago. Ayan. Kung pasaway tayo, ay, alam na. Diba? Kaya, matatanda na tayo sa pananampalataya. Ilang taon ka na sa church. Diba? Kaya, alam mo na, at tunay nga na hindi nagkulang ang church at higit yung mga leaders and pinakahigit yung salita ng Diyos para hindi pa tayo matuto. Although, every day is yan, may mga natututunan tayong bagay-bagay, pero iwasan na natin yung mga hindi makakatulong at yung makakasira ng buhay natin. Lagi natin sa isip yung mga makalangit na bagay, yung mga importanteng bagay, yung mga bagay na magbibigay kaluguran sa ating Panginoong Diyos. So, ayun. Diba? Dahil kapag nagawa natin yun, syempre, masaya ang Lord. Makita niya na, ay, masunurin din to sa kanyang leaders. Pag nagagawa mo yung kalooban ng Panginoon, ano mararamdaman ng Lord? Syempre, masaya siya. And last natin is manatili tayo. So, yun. So, alam naman natin, di ba, kapag sa relationship, and kapag yung karelasyon mo, yan, mga single pa naman kayo. And kapag may mga tayo pala, hindi, joke lang. And di ba, kapag may mga karelasyon, mahalaga na nananatiling tapat yun. Nananatiling nandyan yun. Nananatiling kinakausap ka nun. Nananatiling, yun, yung pagmamahal niya sa'yo. Ayan, di ba? Mahalaga yun. Nananatili. Ayan, bakit? Siyempre, kung gusto mong makita ang masaya yung taong yun, mananatili ka dun. How much more kung Diyos. Di ba? Panatili nating masaya ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga buhay. Though masaya naman ang Lord, pero nalulungkot siya kapag malayo ka sa Kanya. Tandaan mo yan. Lagi nating tatandaan na tayo yung may kailangan sa Kanya. Ayan. Makita Kanya na manunumbalik. Makita Kanya na nandyan ulit. At nais mo lang manatili sa presensya Niya. Yan. Mabibigyan natin kasiyahan ng Lord doon. Manatili tayong nagbabasa ng Bible kahit minsan mahirap pagbasa. Kahit antok ka na. Pagod ka na. Yan. Nanatili ka pa rin nanalangin kahit galing kang trabaho kaya sa school. Yung traffic sa SM. Pag uwi, tulog. Diba? Nakakalimutan na. Yan. So, nanatili ka pa rin umaattend ng youth service. Ayan. Pati prayer meeting, sabi. And kuya, onti na lang, nakakahiya na. And, diba? Ano man yung mga ginagawa natin o yung mga bagay na magbibigay kaluguran, kasiyahan sa Lord. Yan. Naway, manatili tayo. Yan. Dahil para sa atin yun, paulit-ulit. Para sa atin yun. At, yun. Mag-glorify natin ang Lord. And yun yung purpose natin eh. To glorify God. Lagi natin tatandaan. So, yun lang sa gabing ito. At, naway may mga natutunan tayo. Ayan. Pasensya na kung boses ko parang bulong o ewan ko ba. But, ayan. Naway may naunawaan tayo kahit kundi. And, ayan. Samahan niyo ako manalangin. Minsan pa. Tayo po yung magpasalamat sa Lord. And, sige, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagsama at gabay
sa karunungan, kaalaman, at pangunawa na patuloy niyo pong pinagkaloob sa amin. Tunay nga ang mga salita mo, Panginoon, mahirap maunawaan yan eh. Pero sa pamagitan ng tulong mo, sa pamagitan ng presensya mo, Panginoon, Holy Spirit, nagawa namin maunawaan. Kaya Lord, dalangin ko po na sa buhay ng bawat isa ay patuloy niyo po kami na pakaingatan at patuloy yung mga salita mo ay patuloy na tumimo sa aming puso at isipan at patuloy, Panginoon, na lumago ang mga salitang ito. Hindi lamang ito napakinggan ngayon at mamaya or kinabukasan mawawala. But Lord, patuloy itong lumago sa aming puso at isipan at patuloy namin ma-apply sa pang-araw-araw ng buhay. Na mapanatili ka namin, Panginoon, na masaya, Lord, sa pamagitan ng aming mga buhay. Dahil kung ibang tao napapasaya namin, higit na dapat sa pamagitan rin namin ng aming mga buhay, mapasaya ka namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. I pray na kayo ang siyang patuloy na kilos at patuloy, Panginoon, na sasama, Panginoon, sa buhay ang bawat isa. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And so, salamat guys sa pakikinig. And see you on Sunday. And God bless you all. Bye-bye.